4 na taon. Araw-araw naghintay ang isang aspin sa harap ng isang gasolinahan. Ngunit paglipas ng panahon wala nang pumapansin sa kanya. Isa na lamang siyang ordinaryong aso na nakaupo sa harap ng isang luma at abandonadong gasolinahan. Ngunit sa loob ng 4 na taon walang palya, naroon siya sa isang lugar. Umulan man o umaraw, nakatitik sa kalsadang walang dumaraan. Ano kaya ang hinihintay niya? Ang asong hindi makapagsalita ay may dalang kwentong higit pa sa kayang isalaysay ng sinuman. Sa pagtatapos ng kwentong ito haharapin ninyo ang katotohanang nakatago sa likod ng kanyang pananahimik. Mag-subscribe na sa aming channel, i-like ang video at i-comment kung taga saan kayo nanonood. Ang kwentong ito ay tiyak na antig sa inyong mga puso. Isang malamig na gabi iyon sa Batangas. Tanging ang ihip ng hangin na tumatamas sa bintana ng maliit na bahay na gawa sa kahoy ang maririnig kung saan nakatira ang 72 taong gulang na biyudang si Lola Flora. Nakapos siya sa sahig, may isang lumang kahon sa kanyang kandungan. Nanginginig ang kanyang makamay habang dahan-dahan niyang inilalabas mula sa kahon ang isang pares ng kupas na sapatos ng sanggol at isang maliit na kwintas na may pangalang Bantay na Nakaukit sa kinakalawang na Mitchell. Inamoy niya ang maito at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo tahimik siyang umiyak. Isang pigil mapait at tahimik na pag-iyak na parabang natatakot siyang marinig kahit nang hangin ang kanyang kalungkutan. Umuwi ka na anak ko, bulong niya sa kawalan. Ang ambon sa labas ay kasing lamig ng kanyang nga mata. Isang linggo na lang bago ang araw, nang mapatay ngunit walang anumang bakas ng paghahanda sa bahay ni Lola Flora. 4 na taon na ang nakalipas mula nang biglang mawala ang kanyang kaysa isang anak na si Jose at mula nun nawala na rin ang tawanan sa kanilang tahanan. Ngayon ang natitira na lang sa kanya ay malumang alaala at walang katapusang paghihintay. Nanginginig ang mangga kamay ni Lola Flora habang binubuklat ang isang photo album. Isang larawan mula sa ika-28 na kaarawan ni Jose. Sa tabi niya naroon ang laging kasama niyang puting aspin na si Bantay. Isang tapat na alaga na inuwi ni Jose matapos ang kanyang kontrata bilang off-way. Ang maningning ng ngiti ni Jose sa larawan ay tila kayang pawiin ang lahat ng kalungkutan sa mundo. Bantay, hinahanap mo rin ba si Jose? Tanong niya sa aso sa larawan. Si Bantay ay kasabay ding nawala ni Jose noong araw na iyon na parabang nagpasyang hanapin ang kanyang amo. Biglang tumunok ang telepono at nagulat si Lola Flora. Boses ni Miguel, ang kaibigan ng kanyang anak, ang narinig niya sa kabilang linya. Lola, okay lang po ba kayo? Bigla ko pong naalala si Jose ngayon. Hinahanap niyo pa rin po ba siya? Paano naman susuko? Ang isang ina sa paghahanap sa kanyang anak. Nanginginig ang boses ni Lola Flora. Lola, may gusto po sana akong sabihin. Tungkol po sa gasolinahan kung saan huling nagtrabaho si Jose. Biglang naputol ang sinasabi ni Miguel. Ay, pasensya na po. Tatawag na lang po ulit ako mamaya. Pagkatapos ng tawa lalong gumulo ang isip ni Lola Flora. Huminto sa pag-aral sa kolehiyo si Jose at nagpalipat-lipat sa iba't ibang part-time jobs. Alam niyang sa isang gasolinahan ito huling nagtrabaho ngunit walang sinuman ang nagsabi sa kanya kung saan ito o kung ano ang nangyari. Samantalang 30 kilometro mula sa bayan sa isang tahimik na kalsada sa probinsya, may isang maliit na gasolinahan. Ilang taon na itong sarado, ngunit nakatayo pa rin at abandonado. Dun isang puting aspin ang hindi gumagalaw. Umulan man o umaraw dumarating. Ito sa parohong oras umuupo sa parohong lugar at nakatitak sa kalsada. Isang batang mag-asawa na nagpapatakbo ng bagong convenience store sa tapat ang araw-araw na nakasaksi sa kakaibang tanawin. Ano kaya ang hinihintay nga? Asong yan, tanong ng babae. Hindi ko alam. Nandiyan na yan kahit bago pa magsara ang gasolinahan. Sinubukan na siyang ampunin ang mga taga rito, pero palagi siyang tumatakas at bumabalik dito, sagot ng lalaki. Kawawa naman. Bigyan ko kaya ng pakain. Lumapit ang babae sa aso ngunit umurong ito ng may pag-ingat.
Sa mga mata nito, may malalim na kalungkutan at paghihintay. Nang gabing iyon bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong ang aspin sa ilalim ng lumang bubong ng gasolinahan ngunit patuloy pa rin itong nakatingin sa kalsada na parabang alam niyang may darating anumang oras. Sa sandaling iyon sa kuwartong kanyang, anak may natakpuang lumang resibo si Lola Flora. Resibo ito mula sa isang gasolinahan na may pangalang Tabing Ilok Gas Station at address. Ang petsa ay isang araw bago mawala si Jose. Nanginig ang kamay matanda. Maari, kaya itong maging isang palatandaan. Sumakay siya ng isang lumang bus at nagtungo sa address na nasa resibo. Hapon na at umulan nang bumaba siya sa bus. Sa harap niya ay ang abandonadong gasolinahan. At sa sandaling iyon isang pamilyar na anyo ang nahagip ngang kanyang mamata, ang puting aspin. Si Bantay. Bantay tawag niya. Itinayo nga aso ang kanyang nga tainga at tumingin sa kanya. At sa unang pagkakataon binasak nito ang matagal na katahimikan at tumahol ng malakas. Umalingaw ang tunok sa paligid ng gasolinahan at pinatahimik ang lahat. Musika. Dahan-dahang lumapit si Lola Flora kay Bantay. Hindi na ito tumakbo. Nang iabot niya ang kanyang kamay maingat na dinilaan ni Bantay ito, muli silang nakita pagkatapos ng 4 na taon. Ano ang hinihintay? Morito tanong ng matanda kaing. Panta? Pasa? Pasa na? Pasa? Pasan likot ng batanda. Pasanda kay Bantay. Kinagat ni Bantay ang laylayan ng damit niya at hinila siya papunta sa likod ng gasolinahan. Kahit may mga bintana sinimulang mahukay ni Bantay sa lupa na parabang may gusto itong ipakita. Biglang tumunok ang telepono ni Lola Flora. Si Miguel. Lola, nasaan po? Kayo May. Mahalaga po. Akong nalaman, si Jose. Mukhang may nasaksihan, siya sa gasolinahan na yon nakita ko, yung huli niyang text. Sabi niya, hindi ito aksidente. Kailangang may makaalam nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Lola Flora. Tiningnan niya ang lugar na hinuhukay ni Bantay at sa sandaling iyon naintindihan niya. Hindi lang nahihintay si Bantay. Pinoprotektahan niya ang katotohanan. Tinatapos ang tagapagsalaysay ang kabanata sa isang tanong na tumutusok sa pusong manunot na parang isang palaso. Ngunit bakit nahintay ang aso sa isang lugar sa loob ng 4 na taon kahit na ang lahat ay sumuko na sa paghihintay sa taong kanyang inaabangan? Naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Marco ang pamasdan ang aspin na dumarating tuwing alas 5 ang hapon. Ang 20 taong gulang na part-timer sa convenience store ay sa simulay nagmamasit lang dahil sa kuryosidad ngunit ngayon ay napansin na niyang may kakaiba sa kilos ang aso. Palaging sa parehong lugar sa tabingang lumang gas pump na yon. Parang ritual sabi ni Marco sa kanyang katrabaho. May malalalim na kalmot sa gas pump na iyon na parabang sinadyang ukitin. Hindi maalis sa isip ni Marco na hindi ito isang simpleng pagkakataon. Isang Martes ng hapon na umulan nakatingin si Marco sa labas mula sa bintana ng convenience store. Dumating ang aspin gaya ng dati at umupo sa tabi ng gas pump. Bigla may narinig siyang kakaibang busina ng sasakyan at mahinang umungol ang aso. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Marco ang ganitong reaksyon. Tahimik niyang itinala ang sandaling iyon sa kanyang isip. 3 maikli isang mahaba. Ano kaya ang ibig sabihin ng Peter na yun bulong niya sa sarili? Sa tapat ng gasolinahan may isang maliit na klinika. Si Dra Reyes, isang doktora ay nagbo-volunteer dun. Araw-araw siyang dumadaan sa gasolinahan papunta at pauwi mula sa klinika at palagi niyang binibigyan ng pakain ng aspin. Nandito ka, na naman pala mabait na aso, sabi ni Dra Reyes sa aso. Sa kabila ng ulan hindi gumalaw ang aspin, naglakas loob si Marco na lumapit kay Dra Reyes. Excuse me po doktora.
May alam po ba kayo tungkol sa asong ito palagi po kasi siyang nandito? Umiling si Dra? Reyes, hindi ko alam ang eksaktong kwento pero matagal na akong nakatira dito kaya may mga naririnig akong usapan. Halika pumasok ka muna't makwentuhan tayo. Sa lupngong mainit na klinika habang nagtitimplangang kapasidra, Reyes sinimulan niyang makwento. May kwento tungkol sa gasolinahang yan. 4 na taon na ang nakalipas may isang binatang empleyado diyan na bigla na lang nawala. Jose yata ang pangalan. Masipa na bata raw. Nung araw na nawala siya ang motorsiklo at helmet na lang niya ang naiwan sa gasolinahan. Ang aso po, mula nung araw na iyon bigla na lang siyang lumitaw. May mga nagsasabing baka aso yon ni Jose. Pero walang nakakaalam ngang sigurado. Tumingin si Marco sa labas. Ang aspin ay nakaupo pa rin doon basang-basa ang ulan. Pero bakit po walang nag-usap tungkol dito kung may nawawalang tao? Dapat may investigasyon di ba pinabayaan na? Nag-imbestiga, sila pero mabilis ding isinara ang kaso. Opisyal na sinabing voluntary disappearance. Pero may mga tsismis sa mga taga rito. Anong tsismis po tanong ni Marco? Bago mawala si Jose nagbago ang may-aring gasolinahan. Ang bagong may-ari si Ginoong Cruz, isang tahimik pero kahina-hinalang tao. Malapit sa mga lokal na politiko. Napaisip si Marco. Si Ginoong Cruz po ang manager ngayon tumango si Dra. Reyes. O siya pa rin ang namamahala. Pero ang kakaiba palagi niyang itinatanggi na nagtrabaho doon si Jose. Para bang binura ang lahat ng rekord. Naputol ang kanilang pag-usap sa biglang pagdating. NG Manager, NG Gasolinahan. Malamig ang tinging ni Ginoong Cruz kay Marco. Anong hinagawa mo rito oras NG trabaho mo di ba nagmamadaling tumayo si Marco? Pasensya na po. Kumuha lang po akong gamot sa klinika. Tiningnan ni Cruz si Dra. Reyes nang may pagdududa. May kinalaman po ba kayo rito ngumiti si Dra? Reyes at sumagot. Siyempre naman. Pasensya na. Pagkaalis ni Ginoong Cruz bumulong si Dra. Reyes kay Marco. Mag-ingat ka. Mas mapanganib ang taong yun kaysa sa inaakala mo. Pabalik sa convenience store napansin ni Marco na wala na ang aspin. Lumingalinga siya ngunit hindi niya ito makita. Nang gabing iyon habang tinitingnan ni Marco ang CCTV monitor ng convenience store may napansin siyang kakaiba. Gumagalaw ang aspin papunta sa likod ng gasolinahan sa direksyon ng bodega. At ang mas nakapagtatakabaklang nakatutok ang kamera ng diretso sa aspin. Para bang alam aso na may kamera? Nakpasya si Marco na tanungin ang manager. Excuse me po manager. Kilala niyo po ba ang isang taong nagnangalang Jose? Dati raw po siyang nagtrabaho dito. Nanigas si Ginoong Cruz. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Marco. Huwa na huwa mo nang babanggitin ang pangalang yan dito. Kasing lamig ng yelo ang kanyang boses. Naramdaman ni Marco na nanindi ang kanyang balahibo. Nang gabing iyon nag-overtime si Marco para maglinis ng convenience store nang makaalis na ang lahat maingat niyang sinuri ang CCTV footage. Nakakagulat ang video sa oras na huling nakita ang aspin ay nabura. Siguradong may itinatago sila dito bulong ni Marco. Nakpasya siya? Pumunta siya sa likod ng gasolinahan sa bodega. Nakalok ang pinto ngunit nasilip niya ang loop mula sa bintana. Sa dilim may napansin siyang kakaibang marka sa isang bahaging sahig. Para bang may nagukay doon kamakailan. Pagtalikod ni Marco kaharap na niya ang aspin. Tahimik siyang tinitingnan nito. At sa unang pagkakataon lumapit ang aso kay Marco at dinilaan ang kanyang kamay. May gusto ka bang ipakita sa akin? Biglang itinayo ngang aso ang kanyang mga tainga at tumakbo palayo. Susundan sana ni Marco. Ang aso ngunit napatigil siya sa isang tunog. Isang mamahaling sedan ang pumasok sa gasolinahan. Mabilis na nagtago si Marco.
Ang bumaba sa sasakyan ay ang manager. Kasama niya, ang isang hindi pamilyar na lalaking nakaitim na suit. Naglakad sila papunta sa bodega. Nayos mo na ba ang lahat tanong ng estranghero? Opo, sir. Walang sinumang makakaalam? Sagot ng manager. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Nagmamadali siyang umalis ngunit isang bagay ang sigurado siya, hindi lang naghihintay ang Aspin. Nananatili itong saksi para sa isang bagay o para sa isang tao. Nang gabing iyon tinawagan ni Marco Sidra. Reyes, Doktora, may nalaman po yata ako. Pero hindi ko na po kayang mag-imbestiga ng mag-isa. Matutulungan niyo po ba ako? Kinabukasan isa na namang kakaibang eksena ang nahagip ng CCTV. Isang matandang babae ang nakatayong kasama ng Aspin nakatingin sa gasolinahan. Sa kanyang mamata may nakniningning na determinasyon. Sa wakas dumating ka na bulong ni Dra. Reyes habang nakatingin sa monitor. Ang ina ni Jose. Nagsimula na ang unang hakbang patungo sa katotohanan. At ang Aspin na parabang alam ang lahat sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon binasag ang katahimikan at tumahol. Nang matagpuan ni Lola Flora, ang lumang resibo na may pangalang Tabing Ilok Gas Station sa mga gamit ng kanyang anak para siyang natigilan. Ang petsa ay isang araw bago mawala si Jose, nanginig ang kanyang nga kamay. 4 na taglamig taksibol tag-araw at taglagas na ang lumipas ngunit hindi kailanman, humupa ang kanyang determinasyon na hanapin ang anak. Ito na ang palatandaan kinusot niya ang kanyang nanlalabong mamata at tiningnang mabuti ang resibo. Kinabukasan sumakay si Lola Flora sa isang lumang bus. Ang patutunguhan niya ay ang address na nasa resibo. Sa bawat alok ng bus kumakabok din ang kanyang dibdib. Ang isipin lang na pupunta siya sa lugar kung saan huling naroon si Jose ay sapat na para kapusin siya ng hininga. Pagbaba niya sa bus na sa isang tahimik na kalsada siya sa isang hindi pamilyar na probinsya. Doon malungkot na nakatayo ang isang halos abandonadong gasolinahan. At sa sandaling iyon isang pamilyar na anyo ang nahagip ng kanyang mamata. Ang puting Aspin. Si Bantay. Bantay tawag niya sa nanginginig na boses. Agad na itinayo nga, aso ang kanyang ngatay nga at tumingin sa kanya. 4 na taon na, ang lumipas, ngunit hindi nagbago, ang tingin sa mga mata nito. Dahan-dahang lumapit ang Aspin sa kanya, at sa wakas huminto sa harap niya, at matapos ang mahabang katahimikan tumahol ng malakas. Umalinggaw-gaw ang tunog sa paligidan ni G. Gasolinan at pinatigil ang lahat ni G. Taurun. Lola kayo pa ba yan lumapit si Marco? Hindi huminto si Lola Flora. Dun sa harap ngang klinika ni Dra. Reyes, nagsimula silang mag-usap. Si Dra. Reyes ay nagulat na nakatingin sa kanila. Kung ganun Bantay pala ang pangalan niya, at ang lolang ito ang ina ni Jose. Si Jose ang anak ko. 4 na taon na siyang biglang nawala. Sabi ngang pulis kusa siyang umalis pero hindi ganon ang pakiramdam ngang isang ina. Hindi iwan ni Jose ang bahay. Ang batang yon. Nangingini ang boses ni Lola Flora. Hinawakan ni Dra. Reyes ang kanyang kamay. Lola, kami po ni Marco ay may hinala na may kakaibang nangyari sa gasolinahan. May nalaman po ba kayong kakaiba nun nakatinginan si Dra. Reyes at si Marco? Walang opisyal na record. Sinasabi ng manager ng gasolinahan, si Sinung Cruz, na hindi kailanman naktrabaho si Jose doon paliwanag ni Marco. Nanigas ang mukha ni Lola Flora. Sinungaling sinabi sa akin ni Jose sa telepono na nagtatrabaho siya doon. Ang huli niyang text may kakaiba dito sa Tabing Ilok Gas Station. Alamin ko. Naisip ni Dra. Reyes na kailangan na nilang simulan ang masusing investigasyon. Lola, sama-sama nating hanapin si Jose. Mula ngayon magtutulungan tayong tatlo. Paglabas nila sa klinika nakaupo pa rin si Bantay sa isang sulok ng gasolinahan. Ngunit ngayon iba na ang kilos nito. Na parabang hinihintay sila. Tumayo,
Si Bantay at naglakad papunta sa likod ng gasolinahan. Mukhang may gusto siyang ipakita sa atin, sabi ni Marco. Sumunod silang tatlo kay Bantay. Huminto ito sa isang liblib na bahagi sa likod ng gasolinahan at nagsimulang mahukay. Noong unay dahan-dahan pagkatapos, ay lalong naging desperado. Ano kaya ang hinahanap niya, tanong ni Reyes. Nalulungkot na pinanot ni Lola Flora ang asong kanyang anak. Sa loob ngang 4 na taon, ano kaya ang pinrotektahan ng tapat na hayop na ito? Sa wakas may natamaan ang ngakuko ni Bantay. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa at lumitaw ang isang maliit na pirasong tela. Maingat itong kinuha ni Reyes. Bahagi itong isang t-shirt at may mga mansang dugo. Parang markang dugo ito. Nakilala ni Lola Flora ang pirasong tela. Ito ang t-shirt ni Jose. Ako mismo ang bumili niyan para sa kanya. Ngayon sigurado na si Marco. May masamang nangyari dito. At sinubukan nilang itago. Yon. Biglang may narinig silang ingay mula sa gasolinahan. Si Ginoong Cruz. Bilisan, niyo sa apartment ko na natin pag-usapan, tumungkahi ni Reyes. Sa maliit na apartment ni Reyes, pinausapan nilang tatlo ang kanilang mga natuklasan. Ipinakita ni Lola Flora ang mga huling text message ni Jose. May isang kakaibang mensahe doon. Sinusubukan nilang paktakpan ng lahat. Hindi ito simpleng aksidente. Kailangang may makaalam nito. Anong aksidente kaya ang tinutukoy niya? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Pero mukhang may nasaksihan si Jose, sagot ni Reyes. Tinitigan ni Lola Flora ang piraso ng talang hawak niya. Dapat ba natin itong dalhin sa pulis, umiling si Reyes? Huwag muna. Ang lokal na pulisya ay malapit kay Ginoong Cruz. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Nang gabing iyon, nakpasya si Lola Flora nasa bahay ni Reyes muna matulog. Bago matulog, tumingin siya sa bintana, nakatingin si Bantay sa kanya mula sa ibaba na apartment. Tulungan mo akong hanapin ang anak ko, Bantay, bulong niya. Sa loob ng apartment na usap sina Reyes at Marco. Kailangan nating kausapin ang nga dating empleyado ang gasolinahan, sabi ni Reyes. Kinabukasan, sinubukan nilang hanapin ang nga dating empleyado. Karamihan ay tumangging magsalita. Sa wakas natagpuan nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Carding, dati siyang mekaniko sa gasolinahan. Nang una ay ayaw niyang magsalita. May nangyari noong gabing iyon. Lahat ay ibinaon sa limot, bulong ni Mang Carding. Anong ibig niyong sabihin, tanong ni Marco. Nakalangang nagsalita si Mang Carding. May dalawang makaibigan na nagtrabaho dun noon. Si Jose at isa pang lalaki. Si Paulo. Tahimik na bata. Si Paulo. Isang gabi bigla na lang siyang nawala. Pagkatapos nun, nagsimulang mag-imbestiga si Jose. Ano po ang inimbestigahan niya? Tanong ni Reyes. Ang tungkol sa mga kemikal. At nung gabing iyon, may nangyari. Nakita ko silang nag-away, si Jose at si Ginoong Cruz. Pagkatapos nun, hindi ko na nakita si Jose. Umiyak na umalis si Mang Carding, ngunit ang kanyang nga sinabi ay nag-iwan ng malalim na tanong sa isip nilang tatlo. Nang gabing iyon, nakpasya si Marco. Susundan niya si Ginoong Cruz. Pakasara ng gasolinahan, tahimik niyang sinundan ang kotse nito. Dumating si Ginoong Cruz sa isang mamahaling restaurant sa labas ng bayan. Doon nakipakita siya sa ilang mga lalaking nakasweet. Pinanot sila ni Marco mula sa bintana. Hindi niya marinig ang pinag-usapan, ngunit nasaksihan niya ang isang nakakagulat na eksena. Tumatanggap ng isang sobre si Ginoong Cruz at malinaw na pera ang laman nito. Hindi ito isang simpleng business meeting.
Pagbalik ni Marco kay Dra, Reyes ikinuwento niya ang kanyang nakita. May ginagawa silang ilegal at mukhang nalaman yon ni Jose. Nag-alap ang galit sa mga mata ni Lola Flora. Kailangan kong malaman kung anong ginawa nila sa anak ko. Napaisip si Dra, Reyes, ang huling text ni Jose. Hindi ito aksidente. Anong aksidente? Kaya ang tinutukoy niya biglang may naalala si Marco. 4 na taon na ang nakalipas. May malaki bang aksidente sa lugar na ito yung tipong lalabas sa balita? Nanlaki ang mga mata ni Dra. Reyes. May chemical spill na dumihan ang ilog at maraming residente ang naapektuhan. Pero opisyal na sinabing natural disaster yon. Saan nangyari ang aksidenteng yon, tanong ni Lola Flora. Sa paligid ng tabing ilog, malapit mismo sa gasolinahan. Malamang nalaman ni Jose na ang aksidenteng yon ay sinadya ng isang tao. At sinaktan nila ang anak ko nang subukan niyang ilantat yon, nanginginig ang boses ni Lola Flora. Pinapanood sila ni Bantay mula sa labas ng bintana. Sa mga mata nito may kalungkutang tanging tao lang ang kayang magpakita. Ang kanilang paghahanap sa katotohanan ay hindi na mapipigilan. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon nakatulog ng mahimbing si Lola Flora. Napanaginipan niya si Jose. Nakangiti ito. Manahanap ka na ni Bantay. Malapit nang malaman ang katotohanan. Habang bumabalot ang hamog ng umaga, sa paligid ng gasolinahan magkakaharap na nakaupo si Dra, Reyes, Lola Flora, at Marco. Pinag-usapan nila ang kanilang mga susunod na hakbang habang umiinom ng mapait na kapangbarako. Si Bantay ay tapat na nakaupo sa may pintuan na parabang naiintindihan ang kanilang usapan habang nakatayo ang kanyang ngatainga. Kailangan nating imbestigahan ang nakaraan ng gasolinahan mong kahinidra, Reyes. Mahalagang malaman natin kung ano ang nangyari bago mawala si Jose. Binuksan ni Marco ang kanyang laptop at sinimulang hanapin ang maarkibeng lokal na pahayagan. May nahanap po ako. 4 na taon na ang nakalipas, nga 3 buwan bago mawala si Ginong Jose Nakbago, ang manager ng Tabing Ilog Gas Station. Ang bagong manager ay si Nestor Cruz, ang kasalukuyang manager. Ano pa ang nakasulat tungkol sa kanya, tanong ni Lola Flora. May halong galit at kaba sa kanyang boses. Nagpatuloy sa paghahanap si Marco. Wala masyado. Sinasabing isa siyang lokal na negosyante. Pero ang kakaiba halos, walang impormasyon tungkol sa kanya bago nun. Para siyang biglang sumulpot. Napaisip si Dra. Reyes, may koneksyon siya sa mga lokal na negosyante. Malalaman kaya natin kung sino sila. Habang mas malalim ang paghahanap ni Marco, isang nakakagulat na koneksyon ang kanilang natuklasan. Si Nestor Cruz ay pamangkin ng may-ari ng isang maimpluwensyang construction company sa rehiyon at ang kumpanyang iyon ay ilang beses nang inakusahan ng paglabag sa mga environmental regulations. Maring may kaugnayan ito sa chemical spill, bulong ni Dra. Reyes. Nagpasya silang hanapin ang madating empleyado ng gasolinahan. Ngunit karamihan ay tumangging magsalita. Sa wakas natagpuan nila ang isang matandang lalaki. Si Mang Cardo, isang 70 taong gulang na lalaki na matagal nang nagtrabaho sa gasolinahan ngunit retirado na at mag-isang naninirahan sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan. Nang bumisita sila, nakaupo si Mang Cardo na may boteng lambano, sa harap niya nakatulala. Mukha siyang gusgusin at malungkot ngunit may talas pa rin sa kanyang mamata. Anong kailangan niyo? Tanong niya nang may pag-ingat. Mahinahong nagpaliwanag si Dra. Reyes. Mang Cardo, gusto po naming malaman ang tungkol sa nangyari sa Tabing Ilog Gas Station. 4 na taon na ang nakalipas. Naalala niyo po ba ang isang binatang nangangalang Jose? Biglang nabago ang ekspresyon ni Mang Cardo. Lumingalinga siya at hininaan ang kanyang boses. Huwag ninyong babanggitin ang pangalang yan. Mapanganib dito. Lumapit si Lola Flora. Ako po ang ina ni Jose.
Pakiusap po sabihin niyo sa akin kung ano ang nangyari sa anak ko. May awa sa mga mata ni Mang Cardo. Matagal siyang nag-atubili bago nagsalita. Isang malagim na pangyayari ang naganap noong gabing iyon. At lahat ng iyon ay ibinaon sa limot. Literal na ibinaon. Anong ibig niyong sabihing tanong ni Marco? Uminom pa en isang tagay en lambanog si Mang Cardo at nagpatuloy. Ang chemical spill ay hindi aksidente. Ang kumpanyang tiyuhin ni Nestor Cruz ay illegal na nagtatapon ng toxic waste. Ibinabaon nila iyon sa ilalim ng lupa malapit sa gasolinahan. At isang gabi isa sa mga drum na iyon ang nagsimulang tumagas. At natuklasan, iyon ni Jose Tanong Nidra, Reyes. Tumango si Mang Cardo, nag-overtime ang bata. Nakaamoy siya nga kaiba sa likod ng bodega at nagsimulang mag-imbestiga. Kinabukasan bumalik siya na may dalang ebidensya, nga litrato nga dokumento. Pero noong gabing iyon nawala siya. Tumulo ang luha. Sa mga mata ni Lola Flora, sinaktan nila ang anak ko. Tiningnan siya ni Mang Cardo nang may kalungkutan. Hindi ko na kayang maksalita pa. Sila pa rin ang nahahari. Sa bayang ito, masyado na ang nasabi ko. Paglabas nila sa bahay ni Mang Cardo, nagpasya si Marco. Kailangan nating maghanap kang mas maraming ebidensya. Susundan ko si Ginong Cruz. Maaring mapanganib, yan babala Nidra. Reyes, kailangan kong gawin. Para kay Jose, may determinasyon sa mga mata ni Marco. Nang gabing iyon sinundan ni Marco si Ginong Cruz pakasara ng gasolinahan. Maingat siyang nagmantini ng distansya habang sinusundan ang kotse nito. Dumating ang kotse sa isang mamahaling restaurant sa labas ng bayan. Sumilip si Marco sa bintana. Nakikipagpulong si Ginong Cruz sa tatlong lalaking nakaitim na suit. Isa sa kanila ay ang may-ari ng construction company na nakita niya sa lokal na pahayagan. Hindi niya marinig ang usapan ngunit isang nakakagulat na eksena ang kanyang nasaksihan. May ibinibigay na sobre kay Ginong Cruz, puno ito ng pera. Hindi ito isang simpleng business meeting. Pagkatapos ngang, pulong sumakay muli sa kotse, ang manager at nagtungo sa isang hindi inaasahang direksyon, patuloy siyang sinundan ni Marco. Dumating ang kotse sa isang lugar nga abandonadong bodega sa labas ng bayan. Maingat na nagtago si Marco at nagmasid. Nagsusuot na itim na guwantes ang manager at pumasok sa isang bodega. Pagkatapos na, 20 minuto lumabas siya na may dalang isang mukhang mabigat na bag. Nang makalis si Ginong Cruz sinuri ni Marco ang paligid ng bodega. Sumilip siya sa isang maliit na bintana at nasaksihan ang isang nakakagulat na tanawin. Sa loob ng bodega, may ilang makahon dokumento at may isang mapa sa dingding. Nakaturo ang mapa sa lugar sa paligid ng gasolinahan at may ilang mga pulang marka dito. Nagmamadaling bumalik si Marco sa bahay ni Nidra. Reyes. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. May itinatago talaga sila. At may perang nagaganap. Malamang nasuhol sabi ni Marco. Kailangan nating imbestigahan ng mas maigi ang bodegang iyon mungkahi ni Nidra. Reyes. Pero paano tayo makakapasok tanong ni Lola Flora? Biglang tumayo si Bantay at tumakbo papunta sa bintana. May narinig silang tunong kotse sa labas. Maingat silang sumilip. Isang itim na sedan ang nasa harap ng bahay. Kotse ni Ginong Cruz, bulong ni Marco. Pinigil nila ang kanilang pahinga. Nanatili doon ang kotse sa loob ng ilang minuto bago dahan-dahang umalis. Pinapanood nila tayo, sabi ni Nidra. Reyes. Naalaman na nilang may alam tayo. Kinabukasan pumasok sa trabaho si Marco. Sinubukan niyang umakto ng normal ngunit ramdam niya ang mamata ni Ginong Cruz na sumusunod sa kanya. Sa oras ng tanghalian lumapit si Ginong Cruz kay Marco. Marco, napapansin kong kakaiba ang kilos mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Sinubukang manatiling kalmado ni Marco? Wala po.
Medyo pagod lang. Ngumiti si Ginong Cruz ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Ganun ba baka may alok ako para sayo na magugustuhan mo? May pakakataon kang mapromote sa aming kumpanya. Interesado ka ba alam? Ni Marco na ito ay isang patibong. Anong pakakataon po pag-usapan natin ng detalyado mamayang gabi? Pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ang trabaho. Agad na nag-text si Marco kay Dra. Reyes. Mukhang patibong. May mangyayari mamayang gabi. Nakplano si Nadra. Reyes at Lola Flora. Kailangan nating bantayan si Marco. At baka ito na ang pagkakataon nating suriin ang opisina ni Ginoong Cruz. Pagsapit ngang dilim unti-unting naging tahimik ang gasolinahan. Kinakabahang naglakat si Marco, papunta sa opisina ni Ginoong Cruz. Mula sa malayo, nagmamasid si Nadra. Reyes at Lola Flora kasama si Bantay, natahimik na, nakaupo sa tabi nila. Mag-ingat ka Marco, bulong ni Dra. Reyes. Pagpasok ni Marco sa opisina, nakaupo si Ginong Cruz sa kanyang silya naghihintay. May mga dokumento sa harap niya. Umupo ka Marco, nakangiting sabi ni Ginong Cruz. Nak-background check, ako sayo. Matalino kang bata. Magaling na universidad ang pinasukan mo. Hindi umimik si Marco, tumango lang siya. Gusto kong bigyan kang magandang pakakataon. Isang pakakataon na makasali sa mas malalaking proyekto nga aming kumpanya. Doblehin ko ang sahod mo. Itinulak ni Ginong Cruz ang mga dokumento kay Marco. Pirmahan mo lang ang kontratang ito. Sinuri ni Marco ang mga dokumento. Isang non-disclosure agreement. Nakasaad dito na hindi siya maglalabas ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa gasolinahan. Ano po ito, tanong ni Marco? Nawala ang ngiti ni Ginong Cruz. Marco, magtapatan tayo. May nalaman ka o sinusubukan mong may malaman? Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Nagtatrabaho lang po ako. Kumuha si Ginong Cruz ng itim na guwantes mula sa drawer at sinimulang iswat ito. Matalino kang bata. Pero minsan delikado ang sobrang deming alam. Ganyan din ang nangyari sa kaibigan mong si Jose. Namutla ang mukha ni Marco. Kilala niyo po si Ginong Jose? Tumawa si Ginong Cruz. Oh, naman. Masipak siyang trabahador, pero sa kasamaang palat masyado siyang maraming nalaman. Biglang may narinig silang ingay sa labas. Nagulat si Ginong Cruz at tumingin sa bintana. Sinamantala ni Marco ang pagkakataon at mabilis na itinago ang ilang mga papel mula sa mesa sa lupngang kanyang damit. Ano yon, lumabas si Ginong Cruz sa opisina. Hindi pinalampas ni Marco ang pagkakataon at nagmamadaling lumabas. Sa labas si Bantay pala ang gumawa ng ingay sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang gaspam. Tumakbo si Marco at sinalubong si Nadra. Reyes at Lola Flora. Bilis umalis na tayo, sabi ni Dra. Reyes. Nagmamadali silang umalis. Nang makarating sa isang ligtas na lugar, inilabas ni Marco ang madokumento mula sa kanyang damit. Ano yan, tanong ni Lola Flora. Hindi ko po alam. Pero mukhang importante, sagot ni Marco. Binuklat nila ang maapapel. Isang mapaitong lugar sa paligid ng gasolinahan at dokumento tungkol sa pagtatapon ng kemikal na basura. At ang pinakanakakagulat, isang memo na may pangalan ni Jose. Jose, eliminated. Halos himatayin si Lola Flora nang makita ang memo. Anak ko, ginawa talaga nila. Inalalayan si Yanidra. Reyes, may ebidensya na tayo. Kailangan na nating pumunta sa pulis. Pero sabi ni Mang Cardo, konektado ang lokal na pulisya sa kanila, sabi ni Marco. Kung ganun, sa mas mataas na antas tayo pupunta. Sa chemcrim desisyon ni Dra. Reyes. Nagpasya silang pumunta sa Maynila kinaumagahan. Ngunit nang gabing iyon nagising si Marco sa isang kakaibang pakiramdam. Tumingin siya sa bintana at nakita ang isang nakakagulat na tanawin.
Nakatingin si Bantay sa kanya mula sa labas. At sa likod nito isang silwetang lalaking nakaitim na guwantes. Nalami ang buong katawan ni Marco. Nahanap na sila. Sa dilim tila sasabok sa kabaang puso ni Marco. Ang silweta na lalaking nakaitim na guwantes ay nawala, nasa maanino, ngunit nanatili si Bantay nakatitik kay Marco na parabang may gustong sabihin. Dali-daling ginising ni Marco si Nadra, Reyes at Lola Flora. Nahanap na nila tayo, sabi ni Marco habol ang hininga. Kailangan nating umalis dito ngayon na. Mabilis na inihanda ni Dra. Reyes ang isang emergency bag habang nangingini na niyakap ni Lola Flora ang litrato ni Jose sa kanyang dibdib. Dumaan sila sa likurang pinto at sumakay sa lumang kotse ni Dra. Reyes, saan tayo pupunta, tanong ni Dra? Reyes, kahit saan basta ligtas. Siguro sa Maynila, sagot ni Marco. Nang paandarin na ang kotse biglang sumulpot si Bantay at tumayo sa harap nila tumatahol, hinaharangan niya ang daan. Ano kaya ang gusto niyang sabihin, tanong ni Lola Flora. Sundin natin siya, desisyon ni Dra. Reyes, dahan-dahan nilang minaneho ang kotse sumusunod kay Bantay. Dinala silang aso sa kabilang direksyon papalayo sa gasolinahan. Pakalipas ng 10 minuto nakarating sila malapit sa isang maliit na kakahuyan. Pinangunahan sila ni Bantay sa isang makitit na landas sa loob ng gubat. Madilim ang gabi at halos walang liwanag ng buwan, ngunit ang puting balahibo ni Bantay ay nagsilbing gabay na parang isang ilaw. Sa wakas nakarating sila sa isang maliit na kubo. Mukha itong luma at abandonadong kubo ngang isang mangangaso. Nasaan tayo, tanong ni Marco. Huminto si Bantay sa harap ng pinto ng kubo at nagsimulang kalmutin ito. Maingat na binuksan ni Marco ang pinto at bumungat sa kanila ang isang maliit na silid na puno ng alikabok at agyew. Walang pag-alinlangang pumasok si Bantay at nagsimulang magukay sa isang sulok. Ano kaya ang hinahanap niya, tanong ni Dra. Reyes habang tinututukan ng flashlight. Ilang sandali, pamay na tamaan ang magkuko ni Bantay. Tinulungan ni Marco na hukayin ang lupa at isang kahon ang lumitaw. Isang maliit kinakalawang na kahon na nababalot ng lupa. Ano yan, nanginginig na tanong ni Lola Flora. Maingat na binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, may isang pitaka, isang sirang cellphone at isang kakaibang hospital wristband. Binuksan niya ang pitaka at nakita ang ID ni Jose. Kay Jose ito, sabi ni Lola Flora habol ang hininga. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang hospital wristband. May nakasulat ditong pangalan na hindi nila kilala, Paolo Reyes. Sino si Paolo Reyes, tanong ni Marco. Sinuring mabuti ni Dra. Reyes ang wristband. Patient ID. Ito NG, Batangas General Hospital. Ang petsa ay 5 taon na ang nakalipas. Kailangan nating alamin kung sino si Paolo Reyes at bakit hawak ni Jose ang wristband na ito, sabi ni Dra. Reyes, dala ang mahalagang ebidensya, nagmamadali silang umalis sa kubo. Habang papalabas sa gubat, hindi malis sa isip ni Marco ang pakiramdam na may sumusunod sa kanila. Nungit si Bantay ay kalmadong humabay sa kanila at ligtas silang nakabalik sa kotse. Saan tayo pupunta ngayon, tanong ni Lola Flora. Sa ospital, sagot ni Dra. Reyes, kailangan nating alamin kung sino si Paolo Reyes. Madaling araw na nang makarating sila sa Batangas General Hospital. Ginamit ni Dra Reyes ang kanyang pagiging doktora para makapasok sa record section. Pinahintay niya sina Marco at Lola Flora sa lobby. Pakalipas ang halos 1 oras, bumalik si Dra Reyes na may gulat sa mukha. May natuklasan akong hindi kapanipaniwala. Dinala niya sila sa isang tahimik na sulok. Si Paolo Reyes ay isang binata na na-admit sa ospital na ito 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa matinding pinsala mula sa pambubugbog. Pagdating niya sa ospital, halos wala siyang kaya, tanong ni Marco. 3 linggo siyang komatose.
Pagkagising niya, nakaroon siyang amnesia. At ang petsa ng paglabas niya sa ospital ay eksaktong araw kung kailan nagsimulang magtrabaho si Jose sa gasolinahan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Flora. Anong ibig sabihin niyan? Huminga ng malalim si Dra. Reyes. Sa tingin ko posibleng iisa lang si Jose at si Paulo Reyes. Iisa lang sila, gulat na tanong ni Marco. O baka ginamit ni Jose ang pagkakakilanlan ni Paulo Reyes sa anumang dahilan, naguguluhan si Lola Flora. Impossible! Si Jose ang anak ko. Makikilala ko siya. May isa pang posibilidad, maingat na sabi ni Dra. Reyes. Baka nalaman ni Jose ang totong pagkatao ni Paulo Reyes at dahil doon ay nalagay siya sa panganib. Naupo sila sa jante ng ospital, sinusubukang buuin ang komplikadong palaisipan. Si Bantay ay tapat na naghihintay sa labas. May iba pa po ba kayong nalaman tungkol kay Paulo Reyes? Tanong ni Marco. Umiling si Dra. Reyes. Wala masyado. Cash niyang binayaran ang hospital bills at walang iniwang contact number pagka-discharge. Para siyang isang multo. Teka, biglang sabi ni Marco. Nasa kahon ang cellphone ni Jose, di ba kahit sira baka ma-recover pa natin ang data? Magandang ideya, sabi ni Dra. Reyes. Agad silang nahanap ng isang electronics repair shop sa bayan. Sa una sinabi ngang, may-ari na maaring mahirap ay recover ang data, ngunit nang makita ang desperadong mukha ni Lola Flora, nangako siyang gagawin ang lahat. Babalikan niyo po pagkatapos ng ilang oras, sabi ng may-ari. Habang naghihintay, nagpahinga muna sila. Sa isang maliit na karinderya, pinag-usapan nila ang kanilang manatuklasan. Ano na ang maalam natin? Tanong ni Marco. Nagbud si Dra. Reyes. Nawala si Jose 4 na taon na ang nakalipas sa tabing Ilog gas station. Ang gasolinahan ay may kaugnayan sa isang chemical spill at posibleng sangkot si Ginoong Cruz at ang kanyang mga kamag-anak sa ilegal na pagtatapon ng basura. Malamang na natuklasan ito ni Jose kaya tinanggal nila siya ayon sa record. At may isang taong nagngangalang Paulo Reyes na bugbog ng husto 5 taon na ang nakalipas at umalis sa ospital sa panahong nagsimulang magtrabaho si Jose. Nakatitik sa kawalan si Lola Flora at bumulong, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Pakalipas ng ilang oras, bumalik sila sa repair shop. Nagtagumpay ang may-ari na i-recover ang ilang bahagieng data. Ilang litrato at text messages po ang na-recover ko. Paliwanag niya. Sinimulan nilang tingnan ang mga na-recover na data. Karamihan ay mga ordinaryong litrato, ngunit sa isang folder natakpuan nila ang mga nakakagulat na larawan. Mga larawan ito nakuha sa likod ng gasolinahan kung saan makikita ang ilang drum ng kemikal na ibinabaon sa lupa. At sa isa pang litrato makikita si Ginoong Cruz na kausap ang lalaking mukhang tiyuhin niya. Sa mga text message natakpuan nila ang mas mahalagang mga pahiwatig. Ang huling mensahe ni Jose sa isang kaibigang nagngangalang Miguel. Nalaman ko na ang katotohanan, hindi lang ito simpleng environmental pollution. Muntik nang mamatay si Paulo Reyes dahil dito at baka mapahamak din ako. Bukas pupunta ako sa Maynila, dala ang lahat ng ebidensya. Huwag kang magsasabi kahit ano kay mama. At ang huling text, mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang lahat. Makita tayo sa likod ng bodega ng gasolinahan. Mamayang 11 ng gabi. Ang text na ayon ay dumating noong gabi kung kailan nawala si Jose. Isang patibong bulong ni Dra. Reyes. Sino si Miguel? Tanong ni Marco. Naningning ang mga mata ni Lola Flora. Si Miguel ang pinakamatalik na kaibigan ni Jose. Kailangan din nating hanapin siya. Agad nilang hinanap si Miguel. Sa tulong ng alaala ni Lola Flora, nalaman nilang nagtatrabaho si Miguel sa isang NGO sa Maynila. Pagkatapos ng ilang tawag, nakuha nila ang contact number ni Miguel. Ang pag-usap nila kay Miguel ay maikli unit nakakagulat. Lola Flora, kamusta na po kayo? May balita na po ba kayo kay
Jose maingat na tanong ni Miguel. Anong balita, kinabahan si Lola Flora? Ilang sandali ng katahimikan. Lola, sa tingin ko po buhay si Jose. 6 na buwan na ang nakalipas sa isang community work namin sa Cordillera. May nakita akong kamuhan ni Jose. Pero nagpakilala siyang Paulo. Napahinto sa pahinga si Lola Flora. Paulo, nung una po hindi ako sigurado. Pero ang kanyang nga mata ang boses. Si Jose po iyon. Pero hindi niya ako nakilala. O nakunwari siyang hindi niya ako kilala. Alam mo ba kung nasaan siya, mabilis na tanong ni Dra. Reyes, hindi ko po alam ang eksaktong address, pero sa isang maliit na baryo malapit sa Sagada Mountain Province. Tahimik siyang namumuhay dun. Lola, mag-ingat po kayo. Kung itinatago ni Jose ang kanyang pagkatao, may dahilan po siya. Pagkatapos ngang tawag na katinginan sila. Isang halong paasa at takot ang gumuhit sa kanilang nga mukha. Buhay si Jose, nangingini na sabi ni Lola Flora. Pero bakit siya nagtago sa loob ang 4 na taon, tanong ni Marco. At bakit nawala? Ang kanyang alaala o na kunwaring nawala, dak ni Dra. Reyes. Si Bantay na parabang naintindihan ang lahat ay tahimik na nakaupo sa paanan ni Lola Flora, nakatingin sa kanya. Sa mga mata nito may bagong liwanag na lumitaw. Kung ganun, bakit nanatili si Bantay sa gasolinahan, tanong ni Marco. Kung buhay si Jose, bakit naghintay si Bantay sa isang lugar sa loob ng 4 na taon? Biglang nanlaki ang mga mata ni Dra. Reyes. May binabantayan si Bantay sa gasolinahan, ang ebidensya. Ano yon, tanong ni Lola Flora. Kailangan nating bumalik sa gasolinahan para hanapin yon, desididong sabi ni Dra. Reyes. Agad silang bumalik sa tabing ilok gas station. Ngayon dala na nila ang malitrato mula sa cellphone ni Jose. Alam na nila kung saan hahanapin. Pagdating nila sa gasolinahan, padilim na. Sa kabutihang palatwala ang manager. Agad na tumakbo si Bantay papunta sa likod ng gasolinahan sa bodega. Huminto ito sa isang partikular na lugar at nagsimulang mahukay muli. Tumulong sina Marco at Dra. Reyes sa pahukay. Ilang sandali pa may natamaan ang kanilang makamay. Isang metal box. Pagkaahon nito sa loop ay may isang waterproof na envelope. Sa loop nga, envelope may ilang nga dokumento at isang USB drive. Nang suriin ang mga dokumento, detalyadong record ito nga ilegal na pagtatapon na kemikal na basura. Pangalan ng kumpanya petsa, halaga, lahat ay nakatala. At ang pinakanakakagulat, ebidensya na ilang nga residente sa lugar ang nakaroon ng malubhang problema sa kalusugan dahil sa ilegal na pagtatapon. Ito ang natuklasan ni Jose, sabi ni Dra. Reyes. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan nilang tanggalin siya. Pero buhay si Jose, sabi ni Lola Flora, punong paasa. Opo, at ngayon mahahanap na natin siya, sagot ni Marco. Pagkatapos nilang kolektahin ang lahat ng ebidensya, huling nilibot ni Bantay ang gasolinahan. Ang lugar na binantayan niya sa loob ng 4 na taon. At ngayon tapos na ang kanyang misyon. Tara na Bantay, mahinang tawa ni Lola Flora. Hahanapin na natin ang anak ko. Huling tumahol si Bantay. Hindi na ito tunog ngang kalungkutan. Tunog ito ngang pag-asa. Nakmamadali silang sumakay sa kotse at naktungo sa Cordillera upang hanapin si Jose o si Paulo Reyes. At si Bantay inilabas ang kanyang ulo sa bintana na parabang alam niyang tapos na ang mahabang paghihintay, masayang tumahol sa hangin. Pagkaalis nila, naitala ng CCTV ng gasolinahan ang lahat ng kanilang ginawa. At sa Maynila, pinapanood ng isang lalaking nakaitim na guwantes ang lahat sa isang monitor. Nagsimula na silang kumilos ulat niya sa isang tao sa telepono. Sundin niyo sila. At kunin ang lahat ng ebidensya. Bago nila mahanap si Jose, malamig na utos ng boses sa kabilang linya. Nagsimula na ang karera patungo sa katotohanan. Ang lumang bahay na kahoy ni Lola Flora ay nababalot sa ginintuang kulay ng papalubok na araw.
Tahimik ang lahat ngunit may bigat at tensyon sa hangin. Naghihintay sina Marco at Dra. Reyes sa sala habang inaayos ni Lola Flora ang kanyang magamit. Bago umalis patungong Cordillera, dumaan muna sila sa bahay ni Lola Flora para kumuha ng nga kailangan. Lola, tulungan na po namin kayo, alok ni Marco. Huwag na, mga anak. Sandali na lang ito, sagot ni Lola Flora mula sa kwarto. Pinagmasdan ni Dra. Reyes ang malitrato sa dingding. Malitrato ni Jose mula pagkabata hanggang sa pagiging binata. Ang kanyang ngiti ay laging maliwana at mainit. Mukhang mabuting anak, si Jose, mahinang sabi ni Dra. Reyes. Lumabas si Lola Flora mula sa kwarto. Siya ang lahat sa akin. Matapos maagang pumanaw ang asawa ko, kami na lang ang naging sandigan ng isa't isa. May hawak siyang maliit na kahon. Maingat niya itong inilapak sa mesa. Ano po? Yan tanong ni Marco. Mga mahalagang gamit ni Jose. Mula nang mawala siya, maingat ko itong itinago. Inilabas niya ang isang album at binuklat. Ito ang litrato ni Jose noong bata pa siya. Sa litrato kasama ng batang si Jose ang kanyang nga magulang. Isang masayang pamilya. Teka, may kakaiba dito, sabi ni Dra. Reyes, itinuro niya ang isang sobre na nakasuksok sa likod ng album. Nagulat si Lola Flora. Hindi ko pa ito nakita. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob may isang lumang sulat. Kupas na at maalikabok. Sulat ito, nanginginig ang kamay ni Lola Flora. Gusto niyo po bang basahin ko, mahinang tanong ni Dra. Reyes. Dahan-dahang tumango si Lola Flora. Maingat na binuklat ni Dra. Reyes ang sulat. Mahal kong Jose, kapag binabasa mo na ito, siguradong malaki ka na. May obligasyon akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Hindi ka namin tunay na anak. Inampon ka namin. Nung sanggol ka palang, isang dalaga ang nag-iwan sa iyo sa amin. Hindi ka niya kayang palakihin, pero mahal na mahal ka niya. Ang pangalan niya ay Maria Santos. Nagtrabaho siya sa tabing ilog gas station. Kung sakaling gusto mo siyang hanapin, balang araw dun ang simula. Laging nagmamahal ang iyong ama. Bumalot ang katahimikan sa silid. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lola Flora. Ampon si Jose, gulat na tanong ni Marco. Dahan-dahang tumango si Lola Flora. No ikinasal kami, hindi ako makaanak. Kaya't nakpas siya ang asawa ko na mag-ampon. Pero hindi niya sinabi sa akin na ampon si Jose. Kung ganun, nalaman ni Jose na ampon siya, sabi ni Dra. Reyes. At naganap siya ng trabaho sa tabing ilog gas station. Hindi para magtrabaho, kundi para hanapin ang tunay niyang ina. At dun may natuklasan siya, dagdag ni Marco. Malamang may kinalaman sa kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon ni Lola Flora. Ngayon may determinasyon sa kanyang nga mata. Nasaan man si Jose, anak ko siya. Ahanapin ko siya. Nagmamadali silang inayos ang kanilang magagamit at sumakay sa kotse. Naghihintay si Bantay sa labas. May kakaibang ningning sa mga mata nito na parabang naiintindihan ang lahat. Ang biyahe papuntang Cordillera ay mahaba at mapanganib. Paliko-liko ang makalsada sa bundok. Kailangan nating imbestigahan ang babaeng nang nangalang Maria Santos, sabi ni Dra. Reyes. Kung nagtrabaho siya sa gasolinahan, dapat may record. Pero hindi ba't nawala rin siya, tanong ni Marco. Oo, pero walang taong tuluyang naglalaho. Palaging may naiwan na bakas. Habang lumalalim ang gabi, lalong naging seryoso ang kanilang usapan. Nakatingin si Lola Flora sa labas, malalim ang iniisip. Alam siguro ni Jose sa wakas ay nagsalita siya. Alam niyang ampon siya. Pero hindi niya sinabi sa akin. Siguro ayaw niya akong masaktan. Hinawakan ni Dra. Reyes ang kamay ni Lola Flora. Mahal ka niya, Lola. Kaya gusto kaniyang protektahan. Pero ako ang dapat na nagpo-protekta sa kanya. Nangingini ang boses ni Lola Flora. Sa wakas nakarating sila sa baryo na sinabi ni Miguel. Isang maliit na baryo sa kabundukan ng Cordillera, mahimbing pa sa tulog.
Nakpasya silang magpahinga muna sa isang maliit na bahay panuluyan sa bungat ng baryo. Paano natin mahahanap si Jose, tanong ni Marco? Kailangan nating magtanong? Sama taga rito, sagot ni Dra. Reyes. Mabait ang may-ari ngang bahay panuluyan, isang ginang sa kalagitnaan ngang kanyang edad. Pinagtimpla sila ng mainit na sokolate. Mga turista, po ba kayo, tanong niya? Opo, may hinahanap po kaming kaibigan, sagot ni Dr. Reyes. Kilala niyo po ba ang isang binatang nangangalang Paulo, nagningning ang mukhang ginang? Si Sir Paulo, oo naman. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa labas ng baryo. Nagtuturo siya sa mga bata sa aming community school. Bumilis ang tibok ng puso ni Lola Flora. Maari po ba namin siyang puntahan siyempre? Hindi malayo ang eskwelahan dito. 10 minuto lang na lakad. Nagmamadali silang umalis. Magsisimula pa lang ang klase sa umaga. Pagdating nila sa harap ng isang maliit na gusaling gawa sa kahoy, biglang nag-excite si Bantay. Tumahol ito at tumakbo pasulong. Bantay, teka, sigaw ni Lola Flora. Ngunit tumatakbo na si Bantay papunta sa pinto ng eskwelahan. Sakto namang may isang lalaking lumabas mula sa pinto. Muha siyang nasamnga, unang taon ng kanyang 30 esmayos, ang pananamit at nakasalamin. Huminto siya nang makita ang tumatakbong aso. Huminto si Bantay sa harap niya at tumahol ng may kagalakan. Tiningnan ng lalaki si Bantay ng may pagtataka. Isang ekspresyon ng pakalito ang gumuhit sa kanyang muha. Bantay, hindi siguradong, sabi niya. Nang marinig iyon ni Lola Flora, tumakbo siya palapit. Jose, tumingin sa kanya ang lalaki. May pakalito at gulat sa kanyang mamata. Sino po sila, Jose? Ako to. Ang nanay mo, nanginginig ang boses ni Lola Flora. Pasensya na po, pero ako po si Paulo. Hindi ko po kilala ang sinasabi ninyong Jose. Lumapit din si Dra, Reyes at Marco. Maingat na nagsalita si Dra. Reyes, Ginoong Paulo, mayroon po kaming importanteng sasabihin sa inyo. Mukhang naguguluhan si Paulo, ngunit dinala niya sila sa isang maliit na opisina sa likod ng eskwelahan. Doon ikinuwento nila ang lahat ng kanilang natuklasan. Ang tabing ilog gas station, ang chemical spill at ang misteryosong pakawala, 4 na taon na ang nakalipas. Tahimik na nakinis si Paulo. Mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Ginoong Paulo, may naalala po ba kayo sa mga nangyari 4 na taon na ang nakalipas, tanong ni Dra. Reyes. Umiling si Paulo. Wala po akong maalala. Nasaktan po ang ulo ko sa isang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Halos wala po akong maalala bago noon. Aksidente, tanong ni Marco. Opo, ang alam ko po ay car accident. Pagkagising ko na sa ospital na ako at sinabi nga, doktor, na mayroon akong matinding post-traumatic amnesia. Ipinakita ni Lola Flora ang litrato ni Jose sa kanya. Tingnan mo ito, ikaw ito, Jose. Tinitigang mabuti ni Paulo ang litrato. May pakalito sa kanyang nga mata. Kamukha ko nga po siya, pro. Lumapit si Bantay at dinilaan ang kamay ni Paulo. Matagal niyang tinitigan ang aso. At bigla tumulo ang luha sa kanyang mamata. Bantay, bulong niya. Kilala kita. Nanining sa pag-asa ang mamata ni Lola Flora. Jose. Mukhang lalong naguluhan si Paulo o si Jose. Hindi ko po alam. May mapakakataong, may nakfa-flashback, maimahe tunog. Pero hindi ko po mapakdugtong. Kinuwento sa kanya ni Dra. Reyes ang tungkol kay Maria Santos. Ipinakita ni Lola Flora ang sulat. Ang katotohanang ampon siya at si Maria Santos ang kanyang tunay na ina. Pagkabasa ng sulat, mukhang natulala si Paulo. Kaya pala ako pumunta sa tabing ilog gas station para hanapin ang nanay ko. At dun may natuklasan, kasabi ni Marco. Ebidensya tungkol sa ilegal na pagtatapon ng basura. At iyon ang naglagay sa iyo sa panganib. Biglang kumislap ang mga mata ni Paulo. Naalala ko, isang gabi,
May ingay sa likod ng bodega. Nag-away sila tungkol sa madram. At may isang pangalan. Maria. Nakita ko silang. Nagtatapon ni siyang bagay sa ilog. Ot. Nag-iwan sila ng ebidensya. At sinubukan mong kunin ang ebidensyang iyon, sabi ni Marco. Oh, kinausap ko si Ginoong Cruz noong gabing iyon sa likod ng bodega. Sinabi niyang alam niya ang lahat. At inatake niya ako. Kaya ka tumakas, sabi ni Marco. Umiling si Paolo. Hindi. Nawalan ako ng malay. Pinalo niya ang ulo ko. Ang sunod kong naalala, nagising ako sa tabingang ilog. Muntik na akong mamatay. May nagligtas sa akin. Pero nawala ang alaala ko. Inakala nilang patay ka na, sabi ni Dra. Reyes. Kaya pala nanatili si Bantay sa gasolinahan, sabi ni Lola Flora. Hinihintay ka niya. At binabantayan ang ebidensya. Tiningnan ni Paulo si Bantay. Tumulo ang luha sa kanyang mamata. Kaibigan, nanatili ka pala doon. Biglang may narinig silang kaguluhan sa labas. Sigawan at ingay ng matao. Sumilip si Marco sa bintana. Maitim na sasakyan. Ang matauhan ni Ginoong Cruz, nandito na sila. Nagmamadali silang lumabas sa likurang pinto. Pinangunahan sila ni Bantay. Tumakbo sila papasok sa gubat. Saan tayo pupunta, tanong ni Dra. Reyes. Sumagot si Paulo na ngayon ay tinatawag na sa kanyang tunay na pangalan si Jose. Sa kubo ko, mayroon pa akong mas maraming ebidensya doon. Tumakbo sila sa landas sa gubat. Sa likuran naririnig nila ang maboses ng mahumahabol. Sa wakas nakarating sila sa maliit na kubo. Pumasok si Jose at kumuha ng isang kahon mula sa ilalim ng sahig. Ito ang lahat ng naipon ko, sabi niya. Impormasyon tungkol kay Maria Santos, mga sekretoeng tabing ilog gas station at lahat ng ebidensyang nahanap ko. Niyakap ng mahigpit ni Lola Flora ang kanyang anak. Jose, umuwi na tayo. Nakatubili si Jose. Pero ako ngayon si Paolo. Hindi mahalaga kung ano ang pangalan mo, anak kita. Ngunit huli na. Pinalibutan ng katauhan ni Ginoong Cruz ang kubo. Nasa gitna nila si Ginoong Cruz mismo. Jose, malamig na sabi ni Ginoong Cruz. Buhay ka pa pala. Akala ko napatay na kita. Tumayo si Jose sa harap ng kanyang pamilya para protektahan sila. Tapos na ang laro mo, Cruz. Tumawa si Cruz. Ganun ba ibigay mo sa akin yan at baka buhayin ko pa kayo? Biglang umungol si Bantay at tumakbo papunta kay Ginoong Cruz. Sa gitna ng guluhan, nirecord ni Marco ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Huli na ang lahat, sigaw ni Marco. Lahat ng ito ay live stream sa internet. Kahit anong gawin niyo sa amin, malalaman na ng buong mundo ang katotohanan. Namutla ang mukha ni Ginoong Cruz. Sa sandaling iyon umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Humingi ng tulong si Miguel para sa kanila. Tapos nasabi ni Dr. Reyes. Nag-atubili si Ginoong Cruz at pagkatapos ay tumakbo papunta sa kanyang itim na kotse. Ngunit huli na ang lahat. Pinalibutan na sila ng mapulis. Sa wakas dumating ang sandaling ang katotohanan. Tiningnan ni Jose sina Lola, Flora at Bante. May kaluwagan at kapayapaan sa kanyang mga mata. Uwi na tayo, Nay. Tumahol si Bantay ng may kagalakan. Ang 4 na taon ng paghihintay ay sa wakas ay nagwakas na. Ang presinto ng pulisya sa Batangas ay napuno ng kaguluhang hindi pa nito naranasan. Si Ginoong Nestor Cruz na nakaposas ay kinukunan ng ma-cellphone camera ng maresidente habang dinadala sa interrogation room. Nagtipon ang mga local news team sa harap ng presinto at ang balitang may impluensyang negosyante arestado dahil sa environmental crime ay kumalat sa buong bansa. Sina Marco Dra, Reyes, Lola Flora
At si Jose na ngayon ay tinatawag ng lahat sa kanyang tunay na pangalan ay nakaupo sa isang tahimik na silid sa presinto. 6 na oras ang inabot para isalese ang mapangyayari ng manakaraang araw. Si Bantay ay tapat na naghihintay sa labas. Uminamin na si Ginong Cruz, sabi ni Hepe de los Santos pagpasok sa silid. Inamin niya ang ilegal na pagtatapon ng kemikal pagtatago ng ebidensya at attempted murder. Nakahinga ng maluwag si Lola Flora. Sa wakas makakamit na ang hustisya. Ano po ang tungkol kay Maria Santos, tanong ni Jose. May bahit pa rin ng kaba sa kanyang boses. Sumeryoso ang mukha ng Hepe. Natakpan ang kanyang malapit sa gasolinahan. Ayon sa forensic exam, 5 taon na siyang patay. May mga bakas ng exposure sa toxic materials. Namutla si Jose. Pumunta siya sa gasolinahan para hanapin ang kanyang tunay na ina, ngunit wala na pala siya. Isinakripisyo na niya ang kanyang buhay para sa katotohanan. Tumutol siya sa ilegal na pagtatapon ng basura, bulong ni Dra. Reyes. Tama, si Ginang Maria Santos ay nagtrabaho bilang accountant ng gasolinahan. Natuklasan niya ang illegal na transaksyon at sinubukang isumbong ito. Sa proseso pinatay siya. Pagkatapos, nun kinuha ni Cruz et ng kanyang kasapwat ang gasolinahan. Natahimik si Jose. Mahirap tanggapin na ang inang hinahanap niya ay pumanaw na. Tahimik na hinawakan ni Lola Flora ang kanyang kamay. Matapang siyang babae, Jose, mahinang, sabi ngang matanda. At ikaw ang anak niya. Ang kanyang diwa ay nabubuhay sayo. Paglabas nila sa presinto, pinalibutan sila ng reporter. Sunod-sunod ang flash ng kamera at mga tanong. Nakayukong naglakat si Jose. Inakbayan siya ni Lola Flora para protektahan. Maglalabas kami nga, opisyal na pahaya sa ibang araw, sabi ni Dra. Reyesa, reporter. Sa ngayon bigyan niyo muna ngang oras ang pamilya. Pagdating nila sa parking lot, tumakbo si Bantay at umupo sa paanan ni Jose. Lumuhod si Jose at marahang hinaplos ang ulo ni Bantay. Salamat kaibigan, bulong niya. Nahanap mo ako. Saan na po kayo pupunta ngayon, tanong ni Marco. Nakatinginan sina Lola Flora at Jose. Kailangan na nating umuwi, sabi ni Lola Flora. Nang makasama. Kinabukasan ibang-iba ang kapaligiran sa tabing ilog gas station. Pinalilibutan ito ngang sasakyan ng pulis at sinisiyasat ng mga forensic team ang lugar. Nakapalibot ang dilaw na pulis tape sa buong gasolinahan. Mula sa malayo, pinapanood ito ni na Marco at Dra. Reyes. Isipin niyo, sabi ni Marco, lahat ng ito ay nabunyak dahil sa isang aso. Ngumiti si Dra. Reyes. Hindi lang ordinaryong aso, si Bantay. Simbolo siyang katapatan at pag-ibig. Kinagabihan nagpunta si Jose sa gasolinahan. Sumama si Lola Flora. At siyempre, kasama si Bante. Anong ginagawa niyo rito, tanong ni Marco nang lapitan sila. Seryosong sumagot si Jose. May gusto lang akong tingnan. Umakyat sila sa isang burol malapit sa gasolinahan. Mula doon tanaw ang buong lugar. Matagal itong tinitigan ni Jose. Hindi ko pa rin naalala, ang lahat sa wakas ay nagsalita siya. Pero ngayon alam ko na. Alam ko kung sino. Ako at kung gaano ang ipinaglaban ko. Ipinaglaban ng nanay mo ang hustisya. At ganun din ang ginawa mo. Tumango si Jose. Ngayon gusto kong paranggalan ang kanyang panggalan. Magtatatag ako ng isang foundation para sa environmental protection. Tatawagin ko itong Maria Santos Foundation. Namangha sina Marco at Dra. Reyes. Magandang ideya, yan, sabi ni Dra. Reyes. Ipagmamalaki ka nanay mo. Biglang nanginig si Bante at nagsimulang tumakbo papunta sa gasolinahan. Bantay, tawag ni Jose, ngunit nagpatuloy ang aso. Hindi huminto si Bante at pumasok sa gasolinahan. Gayang dati umupo ito sa tabingang pamilyar na gas pump. Ngunit sa pagkakataong ito,
Iba ang kanyang postura. Mukha siyang pagod at dahan-dahang humiga. Parang isang sundalong natapos na ang mahabang misyon. Mabilis na tumakbo si Jose palapit sa kanya. Sumunod ang iba. Pagdating ni Jose nakita niyang payapang nakahiga ang aso. Halos nakapikit na ang mga mata ni, bantay at mabagal at mababaw ang kanyang pahinga. Bantay bulong ni Jose. Okay ka lang bahagyang iwinagaywe ni bantay ang kanyang buntot. May kakaibang kapayapaan sa kanyang mata. Masyado siyang matagal na nahintay mahinang sabi ni Dra. Reyes, ang 4 na taon ay napakahabang panahon para sa isang aso, at matanda na rin siguro siya. Namo ang luha sa mga mata ni Jose. Bantay? Pivede ka nang magpahinga. Tapos na ang misyon mo. Huling dinilaan ni Bantay ang kamay ni Jose. At dahan-dahan pumikit ang kanyang nga mata. Humina ng humina ang kanyang pahinga hanggang sa tuluyan na itong nawala. Kinabukasan inilibing nila si Bantay sa isang maliit na burol malapit sa gasolinahan. Naktayo si Jose ng isang maliit na lapida. Nakaukit dito isang aso ang naghintay. Hindi para sa pakain kundi para sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas sa kahilingan ng nga residente na pagdesisyonan na gawing isang maliit na parke ang lugar ng Tabing Ilog Gas Station. Pinangalanan itong Bantay Park. Sa gitna ng parke isang maliit na rebulto ang itatayo. Isang rebulto ngang isang puting aspin. Umalis si Marco sa kanyang trabaho sa convenience store at nagsimulang magtrabaho sa isang environmental group. Ginamit niya ang kanyang karanasan para magbigay ng mga seminar tungkol sa panganib ng illegal na pagtatapon ng basura. Sinimulan ni Dra. Reyes ang isang programa na nabibigay ng libreng medical check-up sa mga residente. Isang pagsisikap na maagang matuklasan at gamutin ang maproblemang pangkalusugan na dulot ng chemical exposure. At sina Jose at Lola Flora nagsimula ng bagong buhay. Hindi pa tuluyang bumabalik ang alaala ni Jose ngunit hindi na siya nito binabagabat. Alam na niya ngayon kung sino siya at kung saan siya nanggaling. Anak siya 2 ina, isang nakluwal sa kanya at isang nakpalaki. Parahong nakmahal sa kanya ng lubos. Pagalipas ang 1 buwan idinaos ang libing ni Maria Santos. Maraming dumalo. Nga residenteng nadusa dahil sa chemical spill, mga environmental activists at mga ordinaryong mamamayan na naantik sa kanyang katapangan. Nagsalita si Jose sa libing. Hindi ko man lubusang nakilala ang aking tunay na ina, pero ngayon alam ko na kung anong klaseng tao siya. Isa siyang matapang na babaeng ipinaglaban ang katotohanan at hustisya. Itutuloy ko ang kanyang nasimulan para sa isang mas magandang mundo. Pagkatapos ang libing binisita nina Jose at Lola Flora ang puntot ni Bantay. Ngayon may mga bulakla na tumutubo sa paligid nito. Kung hindi dahil kay Bantay hindi mabubunya ang lahat ng ito sabi ni Jose. Tumango si Lola Flora. Hinintay ka niya hanggang sa huli. Para bang alam niyang babalik ka? Hindi po. Nay mahinang sabi ni Jose, hindi po ako ang hinihintay ni Bantay. Kayo po ang hinihintay niya. Ako. Ngumiti si Jose. Gusto niya pong tulungan kayo na mahanap ako. Para sa akin, para ipaalam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lola Flora, ganun ba opo? Alam ni Bantay na minsan, ang pag-ibig ay naipaparamdam kahit walang salita. Bago sila umalis naglagay si Jose ng isang maliit na mangkok ng pagkain sa harap ng puntot ni Bantay. Paborito nitong pagkain. Salamat kaibigan bulong niya. Pahinga ka na. Sa ilalim nga, kalangitan sa hapon dahan-dahan silang naglakad pauwi. Ngayon lahat na, katotohanan ay nabunyak na at nakamit na ang hustisya. Natapos na ang mahabang panahon ng paghihintay. Ngunit sa isang sulok ng kanilang mga puso mananatili ang alaala ng isang puting aspin, ang alaala ng isang tapat na kaibigan na naghintay
sa isang lugar sa loob ng 4 na taon. Mula sa burol habang tanaw, ang gasolinahan huling lumingon si Jose. Sa papalubok na araw, tila nakita niya si Bantay na nakatayo dun. Ngunit marahil ay imahinasyon niya lang iyon. O baka naman ang kaluluwa ni Bantay ang nagpaalam sa huling pagkakataon. 3 buwan ang lumipas, isang umaga nang, taglagas maagang gumising si Lola Flora at tahimik na lumabas ng bahay. Binalot ng hamok ang bayan at malamig ang hangin ng umaga. May dala siyang isang maliit na buke ng bulaklak. Mga krisantemo at iba pang ligaw na bulaklak. Ang kanyang mahabang ay patungo na sa pamilyar na daan papuntang Bantay Park. Ang dating lugar nga tabing Ilog Gas Station ay ibang-iba na. Natanggal na ang lahat ng toxic waste at nalinis na ang lupa. May magagandang puno at bulaklak na nakatanim. Sa gitna ngang parke nakatayo ang rebulto ngang isang puting aspin. Sa ilalim ng rebulto may isang maliit na plaque na gintay dito hindi para sa pagkain kundi para sa pag-ibig. Inilapa ni Lola Flora ang buke sa harap ng rebulto. Naging bahagi ng ngang kanyang araw-araw na gawain ang pagbisita dito. Minsan kasama si Jose. Minsan mag-isa. Nandito ka na naman pala Lola, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Lumingon. Si Lola Flora. Sidra Reyes papalapit sa kanya. Doktora ang aga niyo rin ngumiti, si Lola Flora, nakibit balikat Sidra. Reyes, magandang araw. Anibersaryo di ba? Sabay silang naupo sa isang bench. Ilang sandali pa dumating din si Marco. Isa na siyang abalang environmental activist ngunit naglaan siya ngang oras para sa araw na ito. Wala pa po ba si Jose, tanong ni Marco? Paparating na rin yon, sagot ni Lola Flora. Maaga siyang umalis para sa mga gawain ng Maria Santos Foundation. Ang Maria Santos Foundation na itinatak ni Jose ay isang organisasyong pangkalikasan. Ipinangalan sa kanyang tunay na ina, ang foundation ay nagbabantay laban sa ilegal na pagtatapon ng basura at tumutulong sa mga biktima nito. Sa maikling panahon nakakuha itong suporta mula sa maraming tao. Nakakamangha talaga si Jose, sabi ni Dra. Reyes. Sa kabilang lahat ng pinagdaanan niya patuloy siyang sumusulong. Ngumiti si Lola Flora. Matatak ang anak ko mula pa noong bata. At ngayon mas lalo pa siyang tumatag. Habang nag-uusap, sila unti-unting dumarami ang nga tao sa parke. Ito ang araw na opisyal na inaugurasyon ng Bantay Park. Dumalo ang mga residente, mga environmental activists at maraming taong naantig sa kuwento ni Bantay. Sa wakas dumating si Jose. Nakasuot siya at may dalang maliit na kahon. Pasensya na nalate ako, sabi niya. Marami lang inasikaso. Niyakap ng mahigpit ni Lola Flora ang kanyang anak. Okay lang anak. Hinihintay ka naming lahat. Simple lang ang seremonya. Isang maikling talumpati mula sa alkalde at sumunod ang kwento ni Jose. Ikinuwento niya kung paano naghintay si Bantay sa isang lugar sa loob ng 4 na taon at kung paano nakatulong ang katapatan nito sa pagbubunyak ng katotohanan. Hindi lang isang ordinaryong aso si Bantay, sabi ni Jose. Siya ay simbolo ng pag-ibig, katapatan at tiyaga. Tinuruan niya tayo ng isang mahalagang aral na minsan hindi ang pinakamalakas na boses kundi ang pinakamatatak na presensya ang nahahatid ng pinakamakapangyarihang mensahe. Pagkatapos ng kanyang talumpati, binuksan ni Jose ang dalang kahon. Sa loob may isang maliit na time capsule. Naroon ang kwintas ni Bantay, isang lumang litrato ni Jose at ilang bahagi ng diary ni Maria Santos. Ibibibaw natin ang time capsule na ito sa ilalim ng rebulto ni Bantay, sabi ni Jose. Bubuksan ito pagkatapos ng 50 taon. Para maalala ng mga tao ang kwentong ito at ang kahalagahan ng katotohanan at hustisya. Pagkatapos ang seremonya, umalis na ang karamihan. Ngunit naiwan sina Jose, Lola Flora, Dra, Reyes at Marco. Nagtipon sila sa harap ang rebulto ni Bantay para sa isang tahimik na sandalingang pag-alala. Pinapanot kaya tayo ni
Bantay biglang? Tanong ni Marco. O naman punong pananalik na sagot ni Lola Flora. Palaging kasama natin si Bantay. Tumingin sa langit si Dra. Reyes. Hindi man may paliwanag ng siyensya gusto ko ring maniwala. Napaisip si Jose bago nagsalita. Maraming bahagi nga alaala ko ang malabo pa rin. Pero ang maalaala ko kasama si Bante unti-unting lumilinaw. Noong una kaming nakita, ang mga paglalakat namin sa bukit, ang mga gabing binabantayan, niya ang aking pagtulok. Ang mga alaalang, yan ay bahagi mo anak sabi ni Lola Flora. Hindi na, yan mawawala. Naglakat-lakat sila sa parka na usap. Malaki na ang ipinabuti ng kalusugan ni Jose at unti-unti nang bumabalik ang kanyang alaala. Nakatira na siya ngayon kasama si Lola Flora. Nagpapasalamat siya sa pagbabalik ng kanyang anak at pinahahalagahan ang bawat sandali kasama ito. Sinimulan ni Marco ang isang bagong karera bilang isang environmental journalist. Plano niyang maglathala ang isang libro na detalyadong nagsasalaysay ng kaso ng tabing Ilog Gas Station. Ang pamagat ang asong naghintay nga, 4 na taon. Si Dra. Reyes ay patuloy na nag-aalaga sa kalusugan ng maresidente. Nagsasagawa rin siya ng pananaliksik tungkol sa mga epekto ng kemikal sa kalusugan ng tao. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik sila sa harap ng rebulto ni Bantay. Ang liwanag ng papalubok na araw ay napinta ng ginto sa puting rebulto. Kailangan ko na pong umalis, sabi ni Marco. Kita-kits po tayo bukas. Sumabay na rin si Dr. Reyes. Maaga ang klinika ko bukas. Mag-ingat kayo, Lola Flora Jose. Pagkaalis nila, naiwan sina Jose at Lola Flora. Tahimik na ang parke at ang hangin ng gabi na lang ang bumubulong sa mga puno. Nay, sa wakas ay nagsalita si Jose. May gusto po akong laging sabihin sa inyo. Salamat po, Nay. Salamat po sa paghahanap sa akin. Salamat po sa hindi pagsuko. Namo ang luha sa mga mata ni Lola Flora. Natural lang yon, Jose. Paano naman susuko ang isang ina sa kanyang anak? Pero bakit po kaya hindi ako direktang hinanap ni Bantay, siguradong alam niyang buhay ako? Napaisip si Lola Flora. Siguro dahil kailangan niyang bantayan ang ebidensya. At siguro hinihintay kaniyang mahanap ko. Tumango si Jose. Alam siguro ni Bantay na kailangan niyang maghintay hanggang sa mayos ang lahat. Oh, ngumiti si Lola Flora. Minsan mas matalino pa sila sa atin. Marami silang nasasabi sa katahimikan. Huli silang tumingin sa rebulto ni Bantay. Sa dapit hapon, ang anyong ng puting aspin ay tila nabuhay. Paalam, Bantay, bulong ni Jose. Salamat. Pag-alis nila sa parke, lumingon si Lola Flora. Sandali tila nakita niya ang isang puting anyo na gumalaw sa tabi ng rebulto. Ngunit marahil ay anino lang iyon ng mga puno na humahapay sa hangin. O baka naman ang kaluluwa ni Bantay ay naroon pa rin nagbabantay. Sa walang hanggang katapatan, tahimik na ngumiti si Lola Flora. Naintindihan na niya ngayon. Ang tunay na regalo ni Bantay ay hindi lang ang paghahanap kay Jose. Ito ay isang malalim na aral tungkol sa kalikasan ng pag-ibig. May mga nahihintay ng malakas. May mga nahihintay ng umiyak. Ngunit ang pinakamalalim na pag-ibig ay naghihintay sa katahimikan. Sa mga mata nga isang aso at hindi kailanman sumusuko. Pauwi hinawakan ng mahipit ni Jose ang kamay ng kanyang ina. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanila. Ang kwento ni Bantay ay nabubuhay na ngayon sa puso ng maraming tao at ang kanyang aral ay matatandaan sa mahabang panahon. At balang araw pakalipas ng 50 taon kapag binuksan ang time capsule, malalaman ng isang bagong henerasyon ang kuwento ng isang asong kanyang pambihirang katapatan at pag-ibig. At maunawaan nila na ang mapinakamahalagang katotohanan ay madalas na inihahatid sa pinakatahimik na paraan. Sa ating buhay, may mga
pagkakataong kailangan din nating maghintay ng tahimik. Kahit tila walang saysay, ang paghihintay marahil ay nakatagorito ang pinakatotong puso at pag-ibig. Ikaw kaya mo bang maghintay para sa isang tao hanggang sa huli tulad ni Bantay o tulad ng ina Mayroon ka bang pag-ibig na hindi mo masabi ngunit alam mo na kailangang hanapin minsan? Sa ating abalang buhay, may mga mahahalagang katotohanang nakatago sa katahimikan. Ngayon, bigyan mo nga mas mainit na tingin ang mataong nasa iyong tabi at ang manilalang na tahimik na nakatingin sa iyo. Ang paghihintay minsan ay ang pinakamalalim na pagpapahayag ng pag-ibig. Kung naantik ang iyong puso sa kwentong ito, paki-like, subscribe at share. Ang iyong mainit na suporta ay maghatid ng inspirasyong ito sa mas marami pang tao. Salamat.